Strong truth, foundation of believers in Christ. Okay. So ngayon, ang pag-uusapan po natin is about regeneration. Panibagong topic po tayo. Pag sinabing regeneration, isinilang muli. Ipinanganak muli. Ngayon, bilang isang mananampalataya, isang believers, kailangang naiintindihan natin na tayo ay na-regenerate uli. Ako nga po ninyo, isinilang muli o born of God. Pag sinabing born of God, ipinanganak ng Diyos. Wow, ang Diyos ang nanganak, ano? Ipinanganak ng Diyos o siya ay naging anak ng Diyos. Kasi alam niyo kung bakit pag-uusapan natin itong regeneration na ito? Kasi maraming mga Kristiyano na hindi niya alam na siya ay isinilang muli. Hindi yung kapanganakang physical ang binabanggit dito. Ang binabanggit dito ay spiritual na kapanganakan. Okay? Nagigets niyo? Hello? Ngayon, pag alam mong ikaw ay ipinanganak na muli, dapat naiintindihan mo kung ano yung kalagayan mo. Kaya nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon, ibig sabihin doon naganap yung salitang regeneration. Okay, sabi mo ka sa katabi mo, na-regenerate ka na ba? Ha? Okay, muli ka bang isinilang? Okay, paano mangyayari yun, Pastor? Ito nga, tanda-tanda ko na ngayon, isinilang uli ako. Di ba? Ito ay hindi po physical na kapanganakan, kundi ito ay spiritual na kapanganakan. Okay? So, sabi po niya dito, ano ba ang regeneration? What is regeneration? Dapat naiintindihan natin itong word na ito. Kasi kung hindi natin naiintindihan, ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. That's why kailangan maintindihan natin ito. What is regeneration? Sabi po niya dito, regeneration means that a person receives a new holy nature from God. Yun ang ibig sabihin ng regeneration. A person receive a new and holy nature from God. Yung tao po ay nakatanggap ng isang bago at banal na nature mula sa ating Panginoon o kalagayan o pagkatao. We need this new nature to be a part of God's holy kingdom. Bakit kailangan natin yung bagong nature? Dahil kung hindi tayo magkakaroon ng, ano bang Tagalog ng nature? Ha? Ha? Ano bang ibig sabihin ng nature sa Tagalog? Bakit magkaroon tayo ng panibagong ha? Ano ba talaga? Ha? Pag sinabing nature, ano Mika sa Tagalog? Sanay tayo sa English, ano? Katangian? Bagong katangian? Bahala kayo. Ang sabi po dito, kailangan yung bagong pagkatao, bagong katangian o bagong kalagayan para tayo ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga po sa ating pag-aaral ngayon yung salitang regeneration. Ikaw ngayon ay merong bagong kalagayan, isang banal na kalagayan na nanggaling mismo sa Diyos. Amin po ba? Hello? Okay. Sabi pa niya dito, pag sa another meaning pa ng regeneration, ito yung tinatawag na revert. Sabi ni Webster, ang tawag niya dito sa regeneration ay revert,
ito ay renewal, ito ay resurrection, ito ay resuscitation, or restoration. Ngayon, sabi niya dito, regeneration referred to as born of God. Ito ay tumutukoy sa salitang born of God. Ipinanganak ng, Tagalogin nyo nga, ipinanganak ng ano? Ipinanganak ng Diyos. Bakit nanganganak ba ang Diyos? Ha? Sabi mo nga sa katabi mo. Ito ay tumutukoy sa pagiging isang anak ng Diyos. Regeneration. Sabi po niya dito, but those who embrace Him and took hold of His name, He gave authority to become the children of God. He was not born by the joining of human parents or from natural means or by man's desire, but He was born of God. Binigyan siya ng karapatang yung nanampalataya, yung naniwala, yung tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At naging anak siya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng physical. Sabihin mga natin, physical. O ng pagkasilang dahil sa kagustuhan ng laman o ng tao. Kundi dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang layos na Tagalog yun, kung tatagalogin natin, ano? Nagigets siya? So, ibig sabihin, tayo ay naging anak ng Diyos hindi sa pamamagitan ng physical nature. Tayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng spiritual nature. Nagigets siya? Hello? Kaya sabi doon na isinilang kang muli. Tapos ka na, meron ka ng physical nature, ngayon kailangan ng tinatawag na spiritual nature. Ito ngayon yung tinatawag na regeneration. Pero yung spiritual nature na yon ay hindi makalaman. Kundi itong spiritual nature ngayon na ito ay holy nature. Nagigets siya? Hello? Why? Because God created us in His own image and likeness. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Kaya sabi niya dito, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng authority na maging anak ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng physical na pagkasilang, kundi ito ay spiritual na pagkasilang. Kaya nung tinanggap natin si Lord sa buhay natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na regeneration. Isinilang kang muli. Nagkaroon ka nga uli ng tinatawag na bagong kalagayan, bagong pagkatao. Nagigets nyo? Hello? Naiintindihan ninyo ako? Sabi mo nga sa katabi mo, isinilang kang muli. Nung sumampalataya ka at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nung pinaniwalaan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amin po ba? Naiintindihan niyo ako? Ngayon, sabi niya dito, those born of God believe Jesus is the Christ. Yung mga ipinanganak muli o yung ipinanganak ng Diyos, sila ay naniniwala na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ang anointed one, na si Jesus ang tagapagligtas. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 11, sabi niya, everyone
who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. Nakuha natin. Hello? Everyone, sino man ang naniwala na si Jesus, siya ang Kristo, siya ay, anong Tagalog? Anak ng Diyos. Siya ay anak ng Diyos. So, maliwanag dito, ipinapakita dito kung hindi ka naniniwala kay Kristo, hindi ka anak ng Diyos. Gets niya? Nagigets natin? Ngayon, kung naniniwala ka kay Kristo, ginagawa mo yung gusto ni Kristo. Ginagawa mo yung sinasabi ni Kristo. Dahil yun ang ebidensya na ikaw ay naniwala sa Kanya. Kung naniwala ka sa Kanya, pinaniniwalaan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Namatay siya para tayo ay ma-restore. Kaya kung pinaniwalaan mo ito, ang sabi dito, ikaw ay anak ng Diyos. Hello? At ang sino mang nagmamahal sa Diyos, anong sabi dito? The Father loved His child as well. Mamahalin din siya. Nagigets siya? Okay, tuloy lang natin. Bibilisan ko ng kaunti. Pangalawa na dapat nating maintindihan, those born of God are characterized by love. Okay? Meron silang katangian. At ano yung katangian nila? Anong katangian meron sa kanila, yung mga anak ng Diyos? Hindi, niliwanag dito. Mapagmahal, meron silang pag-ibig. Ang sabi po dito, their friends. Okay? Let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and know God. Ang sinumang, ano sabi dito? Ang bawat umiibig, kung tatagalogin natin, ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Nagigits niyo? Ang sino mang umiibig sa kanyang kapwa ay kumikilala sa Diyos. Ngunit ang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi umiibig sa Diyos. Kung ano natin ito. At hindi rin niya kilala ang Diyos. Kaya ang anak ng Diyos, sabi mo nga sa katabi mo, umiibig, nagmamahal. Kanino siya nagmamahal? Ha? Anong ebidensya na nagmamahal ka sa Diyos? Minamahal mo ang iyong kapwa. Maliwanag dito. Kasi sabi niya, let us love one another. Why? Bakit kailangan nating magmahal sa ating mahalin ng ating kapwa? Dahil sabi niya dito, for love comes from God. Ang pag-ibig ay galing mismo sa Diyos. Kaya kung ang isang tao hindi siya nagmamahal, hindi siya anak ng Diyos. Kasi isa sa katangian ng anak ng Diyos, pag meron siyang pag-ibig. Mahal ba ninyo yung mga kaibigan niyo? Mahal ba ninyo yung pamilya ninyo? Mahal ba ninyo yung kapwa ninyo? O anong kailangan? Kung mali yung kanilang ginagawa, anong kailangan? Ha? Anong kailangan natin? Dapat ipinapakilala natin
si Kristo sa kanila. Dapat inire-reconcile natin sila sa Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos. Sinishare mo dapat yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Nagigets niyo? Hello? Okay. Ang liwanag ito, sabi niya, whoever does not love does not know God, because God is love. Okay. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Imagine, yung kapitbahay mo, kaaway mo. Imagine yung kaklase mo, kaaway mo, tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Eh, ang sabi dito, yung mga nagmamahal sa kanyang kapwa, sila yung mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pansinin ninyo, sino yung nagkasala? Lahat tayo nagkasala, di ba? Ngayon, minahal ba tayo ng Diyos sa kabila na tayo ay nagkasala? O anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo. Para ano? Para tayo ay tubusin sa ating pagkakasala. Ano lang ginawa lang natin? Kailangan lang nating sumampalataya. Para hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, yung salitang sumampalataya, ang ibig sabihin nito, pinaniniwalaan mo kung ano yung ginawa ni Kristo. At ang ebidensya nito, dapat namumuhay ka sa salita ng Diyos. Dapat namumuhay ka sa kalooban ng Diyos. Gets po ba natin? Hello? Kasi yung salitang pananampalataya, ito lang yung nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Dahil sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Anyone who believes God must believe that He is the rewarder of those who believe. Amin po ba? Nagigets ninyo? Kaya napakahalaga po ito. Ang liwanag, sabi niya dito, yung mga nagmamahal sa kanyang kapwa, sila yung mga anak ng Diyos. Eh, ang tanong, sino yung kapwa natin? Kaibigan? Kapamilya? Kapitbahay? Kaklase? Kaaway? Hello? Kaya ba ninyo mahalin yung kaaway ninyo? Yung mga umaaway sa inyo, kaya nyo bang mahalin? Pero ang katotohanan, kapag inaway tayo, galit na rin tayo sa kanila. Deadman na rin tayo. Away-away na muna. Wala munang bati-bati. Gets nyo? Yung iba nga, nagtatanim pa ng puno ng saging. Habang buhay yung saging, hindi niya papansinin yung tao. Nagigets nyo? Nakukuha natin. Palakpakan nga natin si Lord. Okay. Kita ninyo, the regeneration refers to us born of God. Those born of God must believe Jesus is the Christ. Those born of God are characterized by love. Nasusundan niyo ako? And then, sabi niya dito, 1 John chapter 4, verse 10 to 12, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Binanggit ko na ito kanina. Dear friends, since God's so love us, we also ought to love one another. Dahil tayo, Dahil minamahal tayo ng Diyos,
Anong sabi dito? Dapat ulitin natin. Dapat ano? Dapat mo ring mahalin ang iyong kapwa o dapat mo rin magmahalan kayo sa isa't isa. Dahil sabi niya dito, no one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Ngunit kung tayo ay magmamahalan, sumasa atin ang lubos na pagmamahal, unatupad sa atin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong ibig sabihin ng complete? Sa Greek word ay teleoo. Na ang ibig sabihin ay finish, fulfill, made perfect. Kaya nagiging perfecto lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Again, ulitin ko, baka hindi niyo ako naiintindihan. Nagiging kumpleto lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung tayong mga sumasampalataya sa Kanya ay nagmamahalan sa isa't isa. Pero ano ang totoo? Di ba may mga Kristiyano hanggang ngayon meron pa rin silang hindi mapatawad, meron silang mga kapwa mananampalataya na galit pa rin sila hanggang ngayon. Meron pa rin silang kapwa mananampalataya na hindi nila ito pinapansin dahil may ginawa itong hindi maganda sa kanila. Ilang taon, nagbibilang tayo ng taon, tama ba? Ibig sabihin, yung pagmamahal ng Lord sa atin, hindi complete. Nakokompleto lang ito kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Pero mahirap magmahal kung ginawan ka ng hindi maganda, correct? Tama ba? Pero ang tanong, nung tayo ba ay nagkasala, anong ginawa ng Diyos sa atin? Minahal niya tayo. At hindi lang basta pagmamahal, may ebidensya yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ma-reconcile uli tayo sa kanyang sarili. At hindi tayo nagmamahal sa Diyos para mahalin tayo ng Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya ibig sabihin, kung ang Diyos ang unang nagbigay ng pagmamahal at tumanggap ka ng pagmamahal, ibig sabihin, kaya mo ring magmahal. Hello? Kaya mo rin magmahal kung tumanggap ka ng pagmamahal mula sa Diyos. Kaya ibig sabihin, mayroon ka rin kakayahang mahalin ang iyong kapwa. Kahit ginagawan ka ng hindi maganda, kahit sinisiraan ka, kahit may sinasabi sa iyong hindi maganda, kaya mo rin siyang mahalin dahil tumanggap ka ng pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo nagmamahal sa Diyos para mahalin tayo ng Diyos, kundi minahal tayo ng Diyos, kaya tayo ay nagmamahal sa Diyos. Are you listening? Parang tahimik niyo. Sino sa inyo merong siyang hanggang ngayon hindi pa niya pinapansin yung kanyang best friend? Best friend na lang. Gamitin natin yung best friend. Tinawag bang best friend pero hindi naman pinapansin? Tinawag pang best friend pero hindi naman minamahal? Kasi ang definition niya ng best friend, kaaway. Andiyan na naman yung best friend mo. Pero ang ibig sabihin pala nito, opposite, kaaway. Nagigets ninyo? Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka pa bang hindi pinapansin? Nakakilala mo o kaibigan mo? Meron ba? Meron ba? Aminin natin. Totoo o hindi? Lalo na kapag niloko ka. Lalo na kapag inisahan ka.
Ang sasabihin mo, kapag puno na ang salop, dapat ka nang kalusin. Di ba? Yung iba naman, hanggat nakikita kita, hindi kita patatawarin. Uy, matindi. Hanggat nakikita, para bang niya sinasabi, kapag hindi niya na nakita, saka lang niya papatawarin. Ang ibig sabihin, pagpatay na siya, saka lang siya magpapatawad. Ganun ba ang ibig sabihin? Nagigets niya? Kaya sabi mo sa katabi mo, kung meron ka pang hindi pinapansin dahil nakagawa sa iyo ng hindi maganda at nasira, hindi mo siya minamahal, pag-aralan mo siyang mahalin. Bakit? Tumanggap ka ng pagmamahal sa Diyos, kaya kaya mo ring magmahal. Palakpakan natin si Lord. Okay. Sabi niya dito, we love because He first loved us. Kaya lang naman tayo nagmamahal dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Ang nagsasabing mahal niya o minamahal niya ang Diyos pero hindi naman niya kayang mahalin ang kanyang kapwa dahil galit siya, kaaway niya, kumbaga galit siya, ang tawag sa kanya ay sinungaling. Dahil paano daw, sabi niya dito, for whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Paano niyang mamahalin ang Diyos kung yung kapwa niya na kanyang nakikita ay hindi niya kayang mahalin? Di ba? Sasabihin natin, mahal natin ang Diyos, samantalang yung kapwa mo na nakikita, hindi mo kayang mahalin, Diyos pa kaya? Nagigits niya? Kaya tignan nyo, ipinapakita dito, ang pagmamahal mo sa Diyos, ang manifestation nito, ang patunay nito, kaya mong mahalin ang kapwa mo. Minamahal mo ang kapwa mo. Love one another. Hello? Hello? Sabi mo sa katabi mo, ang ebidensya na mahal mo ang Diyos, nagmamahalan kayo sa isa't isa ng iyong kapwa. Love one another. Kaya niyo ba mahalin yung kapwa ninyo? Kaya kapag nagawa nating mahalin yung kaaway natin, yun ay ebidensya na mahal natin ang Diyos. If we love your enemy, that is the evidence that we love God. Kung mahal natin yung ating kaaway sa kabila ng kanyang ginawa sa ating hindi maganda, ito ay ebidensya ng pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? Dahil yung masamang tao, yung nagkasala, minahal ng Diyos. At hindi niya ito sinumbatan. Tama ba? Kaya nga nung si Jesus ay namatay, napako sa krus, habang nakabayubay siya sa krus, nakahang siya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun lang ang sinabi ni Jesus. Hindi niya sinumbatan. Kasalanan mo, kaya ako napako sa krus. Hindi niya sinabi yun, di ba? Kasalanan mo, kaya ako pinahirapan. Kasalanan mo, kaya ako hinagupit. Kasalanan mo, kaya ako nilagyan ng kurunang tinik. Hindi niya sinabi yun eh. Kundi sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Walang panunumbat ang Diyos. Kaya ang pagmamahal hindi nanunumbat. Amen. Ba? Parang ano natin? Ang pagmamahal hindi nanunumbat. Sabi mo sa katabi mo, nanunumbat ka ba? Alam niyo yung ibig sabihin ng nanunumbat? Para bang ganito? Ang bihira ka, tinulungan kita, binigyan kita, o kaya minahal kita, ayaw mo akong mahalin? Ang tawag doon, panunumbat. Sinusumbatan mo yung tao. Para bang hinahanapan mo siya ng in return. Dahil meron kang ginawa sa kanya.
Ang pag-ibig, hindi ganon. Hindi nanunumbat ang pag-ibig. Kaya kung nagmahal ka at hindi ka minahal ng iba, well, hindi problema, hindi mo dapat problema yon. Hindi mo sasabing, pambihira ka, minahal kita, ayaw mo akong mahalin. O, kaya niyo pa bang mahalin yung hindi nagmamahal sa inyo? Susubukan daw. Kasi ang liwanag sabi dito, yung mga taong anak ng Diyos ay nagmamahal. Ang katangian na meron sa kanila ay pag-ibig. Number 1. Meron silang pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ay hindi nanunumbat sa kanino man. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong sumbatan, ha? Ha? Okay. Now, those born of God do not continue in sin. Yung mga anak ng Diyos ay hindi na maaaring magpatuloy sa kasalanan. Ang sabi po niya dito sa 1 John chapter 3 verse 9 and 10. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remain abide in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Dahil yung nature, yung katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ang kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At sabi niya dito natin makikita kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino yung mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid ay hindi nagmamahal at hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Who is your brother? Who is your sister? Of course, even your enemy is your brother and sister. Ang sabi dito, yung mga hindi naggumagawa ng matuwid o nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Grabe ito, ano? Tapos sabi niya dito, yung mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Anong ibig sabihin ng do not continue in sin? Hindi na maaari. Tama ba? Kaya kung anak ka ng Diyos, hindi mo sasadyaing magkasala. Hindi okay lang sa'yo ang magkasala. Kung anak ka ng Diyos, hindi okay sa'yo ang magkasala. Hindi okay lang. Kundi hindi talaga okay na magkasala ka. Dahil anak ka ng Diyos. At ang katangian ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang Diyos ba nagkakasala? Anak ka ba ng Diyos? So kung ano yung origin, makikita mo kung ano yung pinagmulan, kung ano yung magiging bunga. Kaya sabi niya dito, fruit is the evidence of the root. Kung ano yung bunga, makikilala mo kung ano yung puno. Sino yung puno natin? Si Jesus. Sino si Jesus? Unrighteous ba o righteous? Matuwid siya, banal siya. Kung ikaw ay konektado kay Kristo, anak ng Diyos, kung anak ka ng Diyos, ibig sabihin,
hindi ka magbubunga ng masama. Ang ibubunga mo, mabuti. Anak ka nga ng Diyos eh. So, ibig sabihin, kung anak ka ng Diyos, mabuti dapat yung fruit mo. Hindi po pwedeng bad yung fruit mo. Kaya sabi niya doon, those born of God do not continue in sin. Kaya hindi ka masaya kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Bakit? Hindi mo gusto yun eh. Walang anak ng Diyos na gusto niyang magkasala. Yung anak ng Diyos, iniiwasan niyang siya ay magkasala. Galit siya sa kasalanan. Hindi siya natutuwa sa kasalanan. At lalong-lalo na, hindi niya minamahal ang kasalanan. Nagigets niya? Hello? Kaya hindi okay lang yung magsinungaling. Hindi okay yung mapagmataas. Kasi hindi normal yon sa isang anak ng Diyos. Abnormal yon na katangian. Sa anak ng Diablo, okay yon. Pero anak tayo ng Diyos, kaya hindi okay yon. Hello? Kaya hindi normal sa atin yung gumawa ng kasalanan. Abnormal yan. Kaya kapag gumawa ka ng kasalanan, ang tawag sa iyo ay ano? Anong tawag sa iyo? Ha? Huwag naman masakit yung anak ng Diablo. Sabihin na lang natin abnormal. Kaya hindi natin gugustuhin na magkasala kung anak tayo ng Diyos. Hindi natin sasadyain, iiwasan natin ang magkasala. Ngayon, kung okay lang na nagkakasala ka, baka hindi ka anak ng Diyos. Baka hindi ka pa na-regenerate. Okay ba? Sabihin mo ka sa katabi mo, iwasan nating magkasala. Kaya hindi okay lang na mag-cheating. Anak ka ng Diyos, mag-cheating ka. Naku, exam pa man din ng mga college ngayon. Ha? Hindi okay lang yung mahaba yung leg mo. Ha? Nagigets niya? Hindi normal yun. Yung mga anak ng Diyos, tama lagi yung ginagawa. Kung hindi ka nag-aral, di hindi tama yung ginawa mo, ay wala kang may sagot. Kaya yung mga anak ng Diyos, laging alam nila kung ano yung tama at mali. Yun yung mga anak ng Diyos. Katulad dito, tama ba ang pumunta ng church at makinig ng salita ng Diyos? So, ibig sabihin, abnormal kung hindi ka pupunta ng church. Hindi normal yun. Kaya yung taong hindi pumupunta ng church, ang tawag sa kanya, abnormal. Totoo yun. Bakit abnormal? Kasi ang pakikinig ng salita ng Diyos at pagpunta ng church ay normal lang sa isang taong nagmamahal sa Diyos. Normal lang sa isang anak ng Diyos. Kaya halimbawa, alam niyo ito yung pinaka magandang test sa mga young proof natin. Dahil yung mga young proof natin, grabe na yung trabaho nila. Kapag hindi mo nagawa o na-priority ang pagpunta sa church o yung makinig ng salita ng Diyos dahil meron kang trabaho, hindi na normal yun. Kasi normal lang dapat sa isang anak ng Diyos ang pumunta at makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya yung iba, grabe, nasasaktan sila kapag, naku, hindi na naman ako makapunta dahil itong trabahong ito, dahil itong ginagawa ng DepEd na ito, kung kailan pa naman araw ng linggo, saka naman itataon yung mga activities ng DepEd. Tama ba? Nangyayari yun, di ba? Kaya nasasaktan ang isang totoong anak ng Diyos kapag hindi siya nakakapunta ng church. Nasasaktan siya, hindi siya masaya kapag hindi siya nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang problema, kung okay lang, kung baliwala lang na hindi ka makarinig ng salita ng Diyos, baka hindi ka anak ng Diyos. Gets mo ba natin?
Sino sa inyong masaya na hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos? O sino sa inyong malungkot kapag hindi siya nakarinig ng salita ng Diyos? Taas ang kamay. O, ang ibig sabihin, kayo yung normal na tao. Hindi kayo abnormal. Pero kung masaya ka at okay lang na hindi ka makinig ng salita ng Diyos, okay lang na hindi ka pupunta ng church, baka nga hindi ka normal. Baka nga abnormal ka. Wag na lang na abnormal, pastor. Pwede bang kulang-kulang na lang? Parang ganun lang din di ba? Nagigets siya? Maliwanag? Kaya nga sabi niya dito, origin, determine, destination. Kaya tignan ninyo, ang magsasabi ng iyong destination ay kung ano yung origin mo. Kung ang origin mo, original na kalagayan mo ay ikaw ay anak ng Diyos, alam mo na kung saan ang destination mo. Nagigets niyo? Kung anak ka ng Diyos from the very beginning, alam mo rin kung ano yung ending ng buhay mo. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi alam mo rin kung ano yung destination mo. Kapahamakan ang dulo nito. Pero kung anak ka ng Diyos, ibig sabihin, ang dulo nito, katagumpayan para sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, origin, determine, destination. Ang tanong ko sa inyo, alam niyo ba kung saan ang destination nyo? Sino sa inyong mararapture? Taas nga ang kamay. Taas ang kamay yung mararapture. Alam niyo ba yung mararapture? Hindi niyo pa alam. Sa mga bago, hindi niyo pa alam yun. Ganito na lang. Sino sa inyo, pag dumating yung pagkakataon na babalik si Lord o darating si Lord, kay Lord siya pupunta? Okay? Hindi, pastor, sa sementeryo. Kasi lahat tayo mamamatay. Tama ba? Hindi. Pagbalik ng Panginoon, kukunin po niya yung kanyang mga anak. Bakit? Origin determines destination. Fruit is the evidence of the root. Palakpakan natin si Lord. May natututunan tayo? Okay. Now, ano ba yung seed na binanggit dito kanina? Yung pinag-aralan natin. Sabi niya dito, yung seed dito, dahil sabi niya, yung taong yung anak ng Diyos ay hindi maaaring magpatuloy sa kanyang kasalanan dahil yung seed ng Diyos ay nasa kanya. Ano ba yung seed na yan? Sa 1 Peter chapter 1, verse 23, sabi niya, for through the eternal and living word of God, you have been born again, and this seed that He planted within you can never be destroyed, but will live and grow inside of you forever. Yung seed na tinutukoy dito na nasa sa iyo, salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na yan, mag-grow yan. Sabi mo nga, mag-grow. Mag-grow yan. Okay? At hindi yan ma-destroy. At yan pa ang sa iyo. At yung pag-grow niyan, hindi lang pansamantala. Ang pag-grow niyan, forever. Yun yung seed. Kaya nga, nasabi niya na ang mga anak ng Diyos ay hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala dahil yung salita ng Diyos na nasa kanyang loob, na kanyang tinanggap sa Diyos, ay nag-grow forever. Gets natin? Nakukuha natin? Ngayon, who are the children of God? Sino yung mga anak ng Diyos? Sabi niya dito, it is those who practice righteousness, not because they have to, but because they carry the righteous DNA of the righteous Father. You don't practice righteousness to become righteous, but because you are righteous.
You are righteous branch on a righteous vine, doing what comes naturally. So kaya tignan niyo, hindi natin pinapractice ang righteousness dahil para maging righteous tayo, kundi tayo ay righteous. Righteous. Sabi mo, righteous ka na ba? Hindi tayo gumagawa ng isang bagay na mabuti para maging matuwid sa mata ng Diyos. Tayo ay gumagawa ng mabuti dahil tayo ay matuwid na sa mata ng Diyos. Nagigets po ba natin? Dahil yung DNA natin ay galing mismo sa ating Panginoon. Kaya pag sinabing DNA, dugo. Kung ang dugo mo ay dugo ng ating Panginoon, never na maging unrighteous ka sa mata ng Diyos. Kasi yung dugo niya ang nakikita sa iyo. Tingnan mo nga kung anong dugo meron ka. Kaninong dugo yan? Kaninong dugo anong dugo meron ka ngayon? Blood of righteousness. Hindi blood of unrighteousness. Kaya ang dugo na meron sa atin nung tinanggap natin ng Panginoon ay dugo ng katwiran. Kaya kung matuwid, kaya ka naging matuwid dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Are you listening? Okay? You don't practice righteousness to become righteous, but because you are righteous. Naintindihan niyo ako? Maliwanag ba? Sabi mo ka sa katabi mo, kaya ka gumagawa ng matuwid dahil ikaw ay matuwid na. Hindi ka gumagawa ng matuwid para maging matuwid sa mata ng Diyos. Matuwid ka na, kaya gumagawa ka ng matuwid. Okay, now, number 2, kaya ko ba tapusin ito? Regeneration referred to as new creation. Kanina, born of God o child of God o anak ng Diyos. Ngayon naman, ang regeneration ay tumutukoy sa pagiging bagong nilalang. Sabi mo nga sa katabi mo, bagong nilalang ka ba? Okay. Sabi niya dito, whoever believers in Christ is a new creation, the old ways of living has disappeared. A new way of living has come into existence. God has done all this. He has restored our relationship with Him through Christ and has given us this ministry of restoring relationship. Kaya dito, isa sa kahulugan ng tinatawag na regeneration, ikaw ay bagong nilalang. Hindi ka lang anak ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang. Sabi mo, bagong nilalang. Ngayon, pag sinabing bagong nilalang, yung dati mong pagkatao na disappear na. At ang nag-i-exist ngayon ay bagong pagkatao. Na nakakonekta kay Kristo. Wala na yung old nature natin. Ngayon, meron na tayong bagong nature. Ano yung nature na yan? Nature ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga, if anyone is a believer in Christ, he is a new creation. Take note, bakit believers? Sabi niya dito, whoever is a believer in Christ. Anong ibig sabihin ng believers? Naniniwala siya kay Kristo. Sumusunod siya kay Kristo. Ginagawa niya yung sinasabi ni Kristo. Pinaniniwalaan niya yung ginawa ni Kristo. Yun yung believer.
Kaya kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka believer. Ang tawag sa iyo ay unbeliever. Kapag hindi mo ginagawa, ipinamumuhay yung salita ng Diyos sa buhay mo, hindi ka believer. Ang tawag sa iyo ay unbeliever. Amin po ba? Hello? Ganun lang kasimple. Ang believer, naniniwala siya sa salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, pinaniniwalaan niya at ina-apply niya ito sa buhay niya. Yun ang believer. Ang unbeliever, nakikinig man siya pero hindi niya ginagawa, ang tawag pa rin sa kanya, unbeliever. Gets siya? Hindi lahat ng nagpupunta ng church ay believer. Hanggat hindi mo ginagawa yung napapakinggan mo, hindi ka believer. Ang tawag pa rin sa iyo, unbeliever. At ang bagsak mo ay religiosity lang. Ang bagsak lang kung bakit ka pumupunta ng church dahil ito ay tradition mo lang. Nagigets siya? Nakukuha natin? Hello? Kaya sabi mo, ang believer, ginagawa niya, ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos sa buhay niya. Yun ang believer. Sino sa inyo ang nagpe-pray everyday? Hindi ba sabi ng Biblia, pray, always keep on praying. Right? Ang sabi pa ng Bible sa Joshua chapter 1, you shall meditate the word of God day and night. Binabasa ba ninyo at pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos gabi at araw? Yes or no? O sometimes? O, kita ninyo? Ganun lang kasimple yun eh. Hebreo 10:25, huwag natin pabayaan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ginagawa ba natin yon? Siyempre, nandito tayo, di ba? Pero, kung hindi mo inia-apply yung mga napapakinggan mong salita ng Diyos, kahit na pumupunta ka ng church o nasa church ka, ang tawag pa rin sa iyo ay unbeliever. Masakit bang pakinggan yon? Hello? Kaya hindi porke nagpupunta tayo ng church, believer na tayo. Ang believer, ginagawa niya at sinusunod niya kung ano yung pinapagawa ng salita ng Diyos. Yun ang believer. Are you listening? Are you listening? Kaya sabi niya dito, someone who come to Christ automatically receive his new life. This is a divine transaction, not religious journey. It is a resuscitation or restore from apparent death to life, not a road trip. It is a Lazarus rising from the dead. This is what happened to you. One moment you were dead in sin, and the next you were alive in Christ. Lazarus comfort, yung salitang Lazarus comfort. Di ba? Alam niyo ba si Lazarus? Siya yung namatay, inilibing, na pinuntahan ni Jesus sa libingan. Pinaalis niya yung bato at sabi niya, Lazaro, lumabas ka dyan. Ang ibig sabihin nito ay the old has gone, the new has come. Time to start living. Nagigets siya? Inilibing mo na yung luma mong pagkatao. Umalis ka na dyan sa libingan at mamuhay ka na ng bago. Yun yung isang kahulugan ng pangyayari kay Lazaro. Namatay siya para yung lumang pagkatao ay hindi na magre-resurrection. Kaya siya pinalabas doon. Ang tawag po doon sa ibang term ay regeneration.
muling isinilang sa bagong buhay. Nagigets siya? Kaya pag sinabi niya, Shainan, come out o come forth from the grave. At lumabas ka naman, ang ibig sabihin, paglabas mo, new ka na. Nung tinanggap mo si Kristo, naniwala ka sa kanyang ginawa, bago ka na dapat. Automatically, new ka na dapat. Hindi ito human transaction, that is divine transaction. Palakpakan natin si Lord. Okay, now, sino yung totoong ikaw? Who is the real you? Ha? Sabi mo nga, ikaw ba yung totoong katabi ko? Ikaw ba talaga yan? O baka hindi? When you come to Christ, you literally become a brand new creation. You were cleansed from sin, nagkaroon ka ng tinatawag na regenes, and join in a vital union with the Lord. You are no longer part of Adam race. You are son or daughter of the everlasting Father. Christ is your life. Your present and passing imperfection are hidden within His eternal sublime. Kaya napakaliwanag po yan. Hindi, wala ka na. Kumbaga yung lahi ni Adan, yung race ni Adan, wala na sa iyo, naputol na. Lahi na ni Kristo ang meron sa iyo ngayon. Nakikits niya? Hello? Hello? Kaya hindi pa pwedeng tinanggap mo si Kristo, nandun pa rin yung lumang pagkatao. Hindi pa pwedeng mangyari yon. Kailangan mong iput off yung isa at ipuput on mo yung isa. Kailangan mong tanggalin yung isa at iisa lang yung i-embrace mo. Maliwanag yan. Kaya sino yung katabi mo? Tingnan mo, anong tingin mo sa katabi mo? Si ano ba yan? Si Jander ba yan? Ha? Sino yung katabi mo? Shainan? Ha? Real ba yan? Real ba yan? Ano yung real sa kanya? Ano yung real sa kanya? Anak ng Diyos. Kaya yung katabi mo, anak ng Diyos. Hindi yan anak ng Diablo. Anak ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Mahirap kung ang katabi mo ay hindi anak ng Diyos. Anong mangyayari kapag ang katabi mo hindi anak ng Diyos? Ha? Delikado ka kapag hindi anak ng Diyos yung katabi mo. Pero kung anak ng Diyos yung katabi mo, secure ka. Bakit? Yung mga anak ng Diyos, ang sabi doon, love one another. Kung hindi anak ng Diyos yan, kaaway mo yan. Aaway kayo niyan. Okay? Sabi niya dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your stubborn heart and give you obedient heart. Yung mga anak ng Diyos, tinanggal na yung matigas nilang puso at binigyan na sila ng masunuring puso. Kaya yung mga anak ng Diyos masunurin. Hindi masuwayin. Kaya kung sumusuway ka pa sa ipinapagawa ng Diyos sa iyo, teka, sandali lang. Baka may problema. Alam niyo na ang sagot doon. Okay ba? Hello? Kasi sabi niya dito, when the Holy Spirit comes into your life, sabi niya dito, the change in you was like night and day. It's like you were given a heart transplant. Your old heart which was captive to desire of the flesh and slave to sin, was replaced with a new heart with new desire and appetite. Your new heart beat with new passion, and they are the passion of the Holy Spirit. Kaya ibig sabihin, nung tinanggap mo ang ating Panginoon,
At nung dumating, tinanggap mo ang Holy Spirit, nagkaroon ng tinatawag na heart transplant. Tinanggal yung lumang puso. Tinanggal yung old heart na umaalipin sa iyo para magkasala. Tinanggal yung old heart mo na puro ang naisin ay mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang sabi niya dito, na-replace yan at binigyan ka ng bagong desire. Nagkaroon ka ng bagong appetite. Appetite to obey, appetite to follow the Lord. Kaya yung taong may bagong puso, yung taong napaltan yung kanyang puso, ganado siyang sumunod sa salita ng Diyos. Sinong gustong magpa-transplant ng heart? Ha? Gusto niyo magkaroon ng heart transplant? Ang banal na espiritu lang ang makagawa nito. Ang kailangan mo lang tanggapin si Jesus, paniwalaan mo yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Magkakaroon ka ng bagong puso. Tignan mo nga yung katabi mo, may bagong puso ba yan? Pastor, meron. Puso ng saging. May bagong puso ba yan? Mahalaga. Kaya, ibig sabihin, ang new creation, meron siyang bagong puso, may bagong desire, may bagong appetite. Hindi na siya masuwayin, siya ay masunurin. Dahil bago na yung kanyang puso. Are you listening? Kaya sabi niya dito, basahin lang natin ito, Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Sabay-sabay nga natin basahin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Put off your old self, which is being corrupted by desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to like God, through righteousness and holiness. Okay, tignan ninyo. Ang sabi doon, put off. Ano yung ipo-put off natin? Old nature. Old self. Ano yung ipo-put on natin? New self. New nature. Ano yung new nature na yan? Created to be like God. Ito yung tinatawag na Christ image o Christ likeness o image of God. Hanggat hindi natin ipinuput off yung old nature, hindi makikita yung image of God. Tama ba? So, ibig sabihin, pag may tinanggal ka, meron kang ipapalit. Ano yung ipinalit? Bagong puso. Tinanggal yung lumang puso. Okay ba? Naintindihan niyo ako? Sa Tagalog, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dating pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyo binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid, banal, katulad ng sa Diyos. Okay. Hanggang doon lamang po tayo. Amin po ba?